So, nandito tayo sa pangalawang demonstration para sa SAP1 using microcon naman module displaying ng output. Yan. Yan. Nakikita nyo, nagra-run siya. So, ito lang, intro ko lang to yung gagamitin natin para sa microcon. Ito yung control signal. Ito naman yung program counter. At ito naman yung control sequencer natin. And then ito yung instruction decoder natin at ito yung T-state, and then ang huli, ito yung microcon natin, okay? So ang gagawin natin by using of manual, no? So manual tayo. So ngayon ang gagawin natin, unahin natin si LDA, yung dinemo natin kanina. Si LDA, okay? Yan, switch natin si LDA. Yan. Yung papansin nyo, si LDA, ito yung indicator natin. Ito si LDA, ito si add, si sub, out, saka si halt. So, unahin natin si LDA. Ito yung indicator niya. Ngayon, kung mapapansin nyo, ito yung T-state natin. T-state. Ito yung lumalabas sa indicator na T6. Ito yung T1, T2, T3, T4, T5, and T6. Okay? So, makikita nyo naman yung dinidisplay niya ngayon sa microcon natin by using of matrix. That matrix is LDA T6, and then ang value niya is 3E 3H. Kasi kung napapansin niyo sa T-state natin, yun ang lumalabas na indicator. So kung ano man yung lumalabas na indicator, yun ang i-output dun sa microcon natin. Okay? So, ngayon simulan naman natin. I-manual natin. Try natin kung magbabago yung state. Okay? So nakita niyo sa instruction decoder, LDA pa rin tayo, and then nagbago yung indicator sa T-state. So, ano na lumalabas? T1. So, makikita nyo sa output natin sa microcon is T1. LDA. Ayan o. T1, and then the value of 5E3H. Okay? So, manual po yan ha. So, ngayon magpapars ulit tayo. Try natin kung may magbabago. Okay? Tingnan natin sa T-state counter natin. So, nagbago. Napunta siya kay T2. Kung kanina nasa T1 tayo, ngayon nasa T2 tayo ngayon. So, tingnan naman natin yung output niya kay microcon. Yung T2, lumabas ang T2, ang value niya is BE3H. Napapansin nyo, no? So, ayan. Then, pulse ulit natin. Try naman natin yung T5. So, ayan. Kung napapansin nyo, ito yung indicator natin sa T-state counter is T5. So, tingnan natin yung value ng T5 sa LDA. So, ayan. T5. Okay? 2C3H ang lumalabas na value. Kung napapansin nyo, no? Nasa LDA pa rin tayo. Ngayon, try naman natin na gawin nating add. Tignan naman natin yun ha. Tignan naman natin. Add. Okay, sinwitch natin yung instruction decoder na punta sa add. Kung kanina dito tayo sa LDA, ngayon, dito naman tayo ngayon kay add. Ngayon, tignan naman natin ngayon yung magiging T-state niya by using of manual. Okay? So, nakita natin, nasa T6 ang indicator niya. So, tingnan naman natin sa microcon kung ano yung na-output niya. So, ayan, nakikita nyo. Add. Ayan, add. And then, T6. Ano yung value ni T6? 3C7H. Ayan, no? Ayan. Nakikita nyo yung output niya. Ngayon, gawin naman natin, try natin ibahin yung inputs. Okay? So, ayan. Nasa add pa rin tayo, nandito na tayo sa T1. Kung kanina nasa T6 tayo, ngayon nandito naman tayo sa T1. So ngayon, tingnan naman natin yung value ni T1 kay add. Okay, 5E3H. So nakikita nyo, bawat manual o bawat pulse, nag-iiba yung state condition ng control sequencer. Okay? Wala kung pansin nyo, gumagamit tayo ng T-state para malaman natin kung ano yung state ni add. Kasi may mga kanya-kanyang value yan from T1 hanggang T6. And then, ina-output ng ating microcon kung ano man yung lumalabas na indicator sa T-state counter. Okay? So, ngayon, magawin naman natin, mag-pulse pa tayo ng isa, another. Okay? So, yan. Napunta siya ngayon kay T2. Ang T2, ayun, nakikita niya sa display microcon natin, ang T2, nasa add pa rin, BE38. So, okay? So, kaya ang gawin naman natin, i-try naman natin sa iba. Gawin naman natin yung sa IR, gawin naman natin add, out. Gawin naman natin out. Yun, kung napansin nyo, nakita nyo, nagbago yung indicator natin, no? So, napunta siya kay out. Ngayon, i-try naman natin i-manipulate yung
yung magiging output niya kay out by using of manual. Okay? Sige, try nga natin. Kung napapansin nyo, no, yung gumagalaw na yon, yung gumagalaw na indicator na yan, yung mga T-state. And then, ina-output ng ating microphone. Okay? Okay, so ngayon, try natin. T6. Ano ba yung output yung out ng T6? So, ayan, lumalabas 3A3H. T1, T6. Kung mapapansin nyo, nagbabago yan. O, T1. 5A3H. Out. Out pa rin tayo. So, yan yung kahalagahan ng microphone na kung saan na i-display niya kung ano yung lumalabas sa indicator natin sa IR, and then binibigyan ng ibang value kasi may sari-saring value ang mga T-state. So yan nagsasabi diyan kung tama ba yung lumalabas na output, and then sa bawat ng mga ini-input natin, nilalagay natin, tinitignan niya kung tama yung process. So, yan yung gamit ng microphone. Okay, sa SAP 1. So, sana ma'am, maging okay na itong another demo namin. Then, sana maging okay po sa inyo yung gamit namin na microphone by using of the matrix. Then, nakita nyo naman na working. And, sana makatulong to sa ibang estudyante na merong ganitong subjects. And maraming salamat sa view, sa pagkakataong may upload ang video na ito. Okay? Maraming salamat po. God bless.